Welcome back to my channel. Maraming salamat sa lahat ng aking mga followers at pakishare na lang sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak at sa lahat ng iyong mga uh, kapamilya para ma-bless din sila sa mga salita ng Diyos ngayon. But before that, let us confess the confession of faith. Si Jesus ang Kristo na anak ng buhay na Diyos. Amen. So, for today, ang message na isi-share ko sa inyo September 12 ay ang title ay Ang Mispa Movement at ang aking 24 oras. So, yun po ang title ng message ngayong Martes. At ganun pa rin, from English to Tagalog kasi sabi ng aking mga ng aking pastor ay translate ko sa Tagalog para mas ma-share ko sa aking platform, sa aking YouTube channel. Although alam ko naman na lahat ng Pinoy nakakaintindi naman ng English, but then gusto ko lang sundin yung ano nila, yung nasabi nila sa akin para sa akin para mas malinaw din kasi hindi naman talaga tayo English speaking country, so gusto ko rin in Tagalog para mas lalo kong manamnam ang mga bawat salita ng Diyos. So umpisahan na natin ang magandang balita ngayon. Yun nga ang title, ang Mispa Movement at ang aking 24 oras. 1 Samuel chapter 7 verse 3 to 7. Kaya't inalis ng mga Israelita ang kanilang mga Baal at Astart at naglingkod sa Panginoon lamang. Ang himpo natin ngayon ay tipunin mo kami. Tinipon ni Samuel ang lahat ng mga Israelita sa Mispa. Doon sinabi niya na ang mga sakuna na dinanas ng Israel ay hindi kasalanan ng mga Pilisteo, kundi ng Israel. 1 Samuel chapter 7 verse 3 to 7. Ang unang susi tungkol sa The Mispa Movement ay ang katotohanang tinipon ni Samuel ang lahat ng tao at nanalangin sa oras na iyon. Lumitaw ang napakalaking mga gawa. Gaya ng nakikita mo, ang panalangin ng isang tao ay napakahalaga. Ang katotohanan na sila ay nagtipon sa Mispa ay nangangahulugan na sila ay nagtatakda ng kanilang mga pamantayan sa Diyos. Bagamat hindi kaya na itakda mo ang iyong antas at pamantayan o layunin sa Diyos. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay ganap na nakabalik sa Kanya. Sa paggawa nito, dahil naitakda mo na ang iyong pamantayan, antas at batay sa Diyos, ang iyong mga panalangin ay tiyak na magbabago sa mundo. Kung gayon, anong tipan dapat mong panghawakan? Number 1. Ang kilusang Mispa sa pamamagitan ng panalangin ng isang tao, ang The Mispa Movement, ay inihanda ng Diyos sa dulo ng aklat ng mga hukom. Nakasaad na ang mga tao ay kumilos ayon sa kanilang sariling mga opinyon.
Noong panahong iyon, sa pamamagitan ni Ana, na nanghawakan sa tipan ng Nazarete, inihanda ng Diyos ang pagpapanumbalik ng Israel. Kung ibabalik ng isang tao ng tama ang tipan, tiyak na babaguhin ng Diyos ang lahat. Number 2. Samuel, sa pamamagitan ni Samuel, tinupad ng Diyos ang Damispa movement noong bata pa lamang si Samuel. Narinig niya ang tinig ng Diyos. Number 3. Pagkatapos, higit sa lahat, ito ang nangyari pagkatapos ng Damispa movement nang hindi man lang nakipagdigma ang Pelestia ay natalo na isang ganap na imposibleng sitwasyon. Sa unang pagkakataon, dumating ang kapayapaan sa Israel. Noong nabubuhay pa si Samuel, ang lahat ng mga Israelita ay naniwala sa Panginoon. Bukod dito, ipinarating din ni Samuel ang mga tipan ng kaban ng tipan at ng templo sa isang batang si David, na isinasapuso ang mga ito at naghanda para sa pagtatayo ng templo sa buong buhay niya. Kapag pinanghawakan mo ang tipan, ang iyong pamilya, linya ng pamilya at ang simbahan ay mabubuhay, at ang bukid, bansa at ang edad ay bubuhayin. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang isa na nanatili upang tamasain ang mga pagpapalang ito. Ang pilgrim na pupunta sa buong mundo at ang mananakop na mananaig sa mga puwersa ng kadiliman. Talata sa memorya ng Ebanghelyo, John chapter 15 verse 7. Pagbasa sa Biblia ng 1 Corinto chapter 15 verse 1 to 11. Covenantal Prayer. Mahal na Diyos, ibuhos mo ang iyong biyaya na inihanda ngayon sa lahat ng mananampalataya. Naway, ngayon na ang araw na ang mga hindi nananampalataya ay magbago ng kanilang kapalaran at kapalaran sa pamamagitan ng pakikinig sa isang tipan. Naway ito ang araw na pinanghahawakan ko ang tumpak na tipan sa pangalan ni Hesukristo, dalangin ko. Amen. So, ang message po ngayon ay dapat meron tayong correct covenant na pinanghahawakan kasi ako ang pinanghahawakan covenant ay ang salitaan ng Diyos sa John chapter 14 verse 14. Ask in my name and I will do it. Kapag tama ang ating correct covenant na pinanghahawakan natin, ay hindi tayo matatalo ng anumang kadiliman dahil ang hindi mananalo ang kadiliman sa liwanag ng Panginoon. Kapag ang liwanag ng Diyos, ang ilaw ng Diyos ay sumakop sa lahat ng kadiliman, walang lahat magliliwanag, kaya hindi nananalo ang kadiliman sa ilaw ng Panginoon. So ngayon, dapat nating panghawakan kung ano yung tamang panalangin. Dapat meron din tayong the covenant of our prayer. Kasi dapat tama ang prayer natin. Dahil kung mali ang ating prayer, walang tamang sagot ang Panginoon. So dapat ang ating prayer ay with conviction para ibigay sa atin ng Panginoon. Kasi sometimes,
yung mga nagdadasal ay hindi tama ang panalangin, or hindi ko incorrect prayer sila. So, ang sinasabi nila, sana ibigay mo sa akin, sana ganito, sana ganyan. That is a self-centered prayer. So, hindi maintindihan ng Panginoon. And besides, laging may sana. Dapat pag tayo ay nag-pray, ay alisin natin yung sana. Dapat, Panginoon, ibigay mo sa akin ito. Dahil ako ay naniniwala sa iyong mga salita. Ako ay naniniwala sa iyong tipan. So, Panginoon, ganito ang hinihiling ko. Ako ay nagtitiwala sa iyo. Dapat ganun ang ating mga prayer, at ipagdasal din natin ang lahat ng ating mga kasamahan, ang ating ministry, ang lahat kung saan man tayo kasama, or saan man tayo nagsisimba or nananalangin. Ipag-pray natin ang mga nasa paligid natin, kasi napaka-importante yon na hindi lang ang para sa atin ang ating ipapanalangin, kundi pati lahat ng tao, pati ang ating bayan, lahat dapat nating isama sa ating prayer. Hindi lang puro pang sarili natin, kasi pag pang sarili natin ang prayer, hindi makikinig ang Diyos. Dahil tayo ang tinatawag na self-centered, puro me, which is hindi naman ayaw ng Panginoon na puro lang makasarili. Dapat ay lahat ipinapanalangin natin na maging maayos ang kalagayan ng ating mundo. So, hanggang dito na lang, at inaasahan ko na mag-subscribe kayo at mag-like and comments na din. At maraming salamat sa inyong pakikinig, at sana may napulot kayong magandang balita sa araw na ito. In Jesus' name I pray, Amen.